Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Sa isang sikat na restaurant nagtatrabaho ang binatang si Jeff. Isang mayabang na binata at walang galang sa mga magulang at lola. Lumaki kasi ito na mag-isa, na walang kasamang mga magulang at tanging lola lamang ang naging kasama niya hanggang sa magbinata. Kaya naman nabarkada ito sa mga kabataang naka-impluwensya sa kanya ng masasamang pag-uugali. Lola, lalabas lamang po ako ng bahay at may ganap kami ng mga tropa ko. Maya-maya na lamang ako uwi at magiinom kami. Totally naka-rest day naman ako bukas sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Gusto kong lumabas at mag-relax-relax. Pagpapaalam ng binata sa kanyang lola. Naku apa, sasama ka na naman sa mga tropa mong yon. Baka mamaya pag uwi mo'y lasing ka na naman. Kahit kailan talaga ay napakasaway mong bata ka. Wala ka ng pagbabago. Paninermon ng matanda. Lola, pwede ba? Huwag mo na nga akong pakialaman sa gusto kong gawin. Masyado kang pakialamera. Hindi naman ako nangihingi ng pera na pang bisyo ko sa inyo. Baka pwedeng huwag nyo na akong pakialaman sa mga gusto kong gawin sa bahay. Pare-pareho kayo ng mga magulang ko. Lahat na lang ng kilos ko, pinakialaman ninyo. Sumisigaw na sabi ng binata. Apo, nakikialam lamang ako sa iyo dahil gusto kong maging maayos ang patutunguhan ng buhay mo. Maniwala ka sa akin, wala kang mapapala sa barkada mong yan dahil hindi silang tutulong sa iyo pag nagkasakit ka. Maniwala ka sa akin, Apo. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay maiintindihan mo pag dumating ang araw na magkasakit ka. Yang mga barkada mong yan, kasama mo lamang sa saya. Pero pag sa puntong lugmok ka na, ay hindi mo maaasahan ng mga iyan. Paalala ng matanda. Kaya ko ang sarili ko. Di ko kailangan ng tulong ng iba o kung sino man. Diyan ka na nga. Masisira lang ang araw ko sa iyo. Buisit. Galit na sabi nito bago tuluyan nang umalis. Nako po. Ang apo ko talagang yon. Kahit anong advice ang sabihin ko, ay wala na atang pag-asang magbago. Sana lamang ay hindi niya pagsisiyan ang lahat ng mga ginagawa niya ngayon pagdating ng panahon. Sabi sa sarili ng matanda. Samantala sa kabilang banda naman, makalipas ang halos 20 minuto, ay nakadating na itong si Jeff sa meeting place ng kanilang mga tropa. Ayan na si parang Jeff. Ano na pre? Saan ang pwesto natin ng inuman? Tanong ng isang lalaki na puro tato ang katawan. Sa bar na lang tayo pre. Mas maganda doon. Dahil madami tayong chicks na makikita. Boring kasi kung sa bahay lang tayo. Totally wala din naman akong pasok bukas. Pwede tayong magdamaga na mag-inom. Suwestyon niya sa mga kaibigan. Dahil iyon ang napagkasunduan ay agad silang nagtungo sa bar. Pagpasok nila sa loob ng bar ay bumungad kaagad sa kanila ang mga nagseseksiyan at naggagandahang mga babae doon. Kaya naman halos lumuwa ang mata nitong si Jeff dahil sa nakita. Umupo sila sa isang madilim na pwesto sa sulok bago tinawag ang waiter ng bar. Umorder sila ng madaming alak at pulutan bago sinimulan na tagayin ng mga ito. Ilang oras na nakalipas ay halos umikot na ang paningin ni Jeff dahil sa kalasingan. Dahil doon ay hindi na niya alam ang kanyang ibang ginagawa. Hinatak niya ang isang babae sa kabilang table at akmang hahalikan sana. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang may sumuntok sa kanyang likuran na naging dahilan ng kanyang pagkakabuwal. Bastos kang lalaki ka. Kung lasing ka na, matulog ka na. Hindi yung mambabastos ka ng girlfriend ng may girlfriend. Huling narinig niyang sabi
bago tuluyang nakatulog dahil sa kalasingan. Kinabukasan ay nagising na lamang siya na nakahiga sa malambot na kama. "Gising ka na pala, Apo. Kumain ka na at anong oras na? Nalipasan ka na ng gutom." Bungad sa kaniya ng kanyang lola. "Anong nangyari? Bakit napunta ako dito?" Kuryosong tanong niya. "Dinala ka dito ng mga kaibigan mo kagabi. Tulog na tulog ka at dinaan ka nila dito dahil napaaway daw kayo. Apo naman, kailan ka ba magbabago? Nag-aalala ko sa iyo. Baka mamaya hindi lang pa siya ang abutin mo. Baka mamaya kung anong mangyari sa iyo. Makinig ka naman minsan sa akin, Apo. Dahil tayo lang ang magkasama sa bahay. Malayo ang mga magulang mo. Kaya kung maaari, huwag mo naman pasakitin ang ulo ko." Pakiusap ng matanda. "Hindi ko naman sabi na asikasuhin niyo ako, Lola. Kaya ko ang sarili ko. Nakakasawa na yung palagi ninyong paninermon sa akin. Mabuti pang umalis na lang ako dito." Patabog na sabi ng binata. Tumayo siya at kumuha ng ilang damit at shirt. Aalis na siya ng bahay dahil ayaw niya nang may nakikialam sa kanya. Labis naman na nasaktan ng damdamin ng matanda. Dahil kahit anong pangaral nito ay tila bato na talaga ang puso ng binata. Kaya wala na din siyang magawa kundi hayaan na lamang ang apo. Sa uli naman ay babalik din naman ito pag nakaranas ng paghihirap sa buhay. Nagtungo ang binata sa kanyang mga kaibigan. Nagsabi siya na baka pwede muna siyang makituloy habang naghahanap pa siya ng matitirhan. "Pre, pwede ba akong makituloy sa inyo kahit isang araw lang? Wala pa lang akong nakikitang bahay na lilipatan ko. Umalis na kasi ako sa bahay ng lola ko." Pakikiusap niya sa kaibigang si Billy. "Naku pre, pasensya na at masikip na sa bahay namin. Wala ka nang matutulugan." Pagtangging sabi naman ito. Nagtungo pa siya sa iba pang kaibigan, ngunit lahat ng iyon ay nireject lamang siya. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa bahay ng kanyang lola. "Apo, mabuti naman at bumalik ka. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Pasensya ka na sa lola at lagi kitang nasesermonan. Para naman sa iyo ang lahat ng sinasabi ko," sabi ng kanyang lola. "Busog ako. Ayaw kong kumain. Tsaka pwede ba? Ayaw ko nang maririnig yung mga paalala mo sa akin araw-araw. Nakakainis na kasi. Hindi na ako bata para palagi niyong pagsabihan. Mauna na ako sa kwarto ko at may pasok pa ako bukas." Naiirita nitong sabi sa kanyang lola. Dahil sa narinig ay hindi na napigilan ng matanda ang mapaluha. Kaya naman tumawag ito sa magulang ni Jeff at kinausap. "Imeng, grabe na ang katigasan ng ulo ng anak mo. Hindi ko na kayang pigilan sa mga pinaggagawa niya. Nahihirapan na akong palaging magpaalala sa kanya." Naluluwang sabi ng matanda. "Nay, hayaan nyo na lamang po muna siya kung saan siya magiging masaya. Balang araw ay marirealize niya din na tama ang lahat ng mga payo natin sa kanya," sabi ng babae sa kabilang linya. "Sige na po, Nay. Mamaya na po tayo ulit mag-usap. May trabaho lang po akong tinatapos," sabi nito bago tuluyan ng binaba ang tawag. Kinabukasan ay maagang umalis itong si Jeff sa bahay para pumasok sa trabaho. Hindi man lamang siya nagsalita o nagpaalam man lang sa kanyang lola bago pumasok. Parang isang estatwa lamang matanda sa isang tabi. Hindi man lang ito kinausap ni Jeff. Samantala sa kabilang banda naman, pagdating sa trabaho sa restaurant ay agad na siyang naglinis ng mga dapat linisin. Umagang-umaga pa lamang ay mainit na agad ang kanyang ulo. Napagbuntunan niya ng galit ang isang bagong empleyado sa restaurant. "Ikaw, bago ka ba? Baka pwedeng palinis din ang mga kalat doon sa likod. Ang dami-daming mga kalat na basura. Linisin mo at itapon mo na din kaagad. Ayaw ko ng pabagal-bagal dito. Bilisan mo!" Pasigaw na sabi ni Jeff.
Narinig naman ng isa niyang katrabaho ang pambubuli nito sa bagong empleyado. Jeff, huwag ka naman masyadong mayabang. Bakit kailangan mo pang iutos ang paglilinis ng mga basura sa likod? Eh di ba ikaw ang naka-assign doon? Kung bad trip ka, huwag ka naman dami ng iba. Wala kang karapatan na mag-utos dito dahil hindi ka naman manager dito. Sabi ng katrabahong si Yamyam sa mayabang na si Jeff. Nagmamagaling ka na naman, Yamyam. Ano bang problema mo? Hindi naman ikaw ang inuutusan ko ah. Kahit kailan talaga ay papansin ka no? Naiinis na sabi ni Jeff. Hindi ako papansin, Jeff. Naawa lang ako sa mga empleyadong inaabuso mo dito. Sobra-sobra na kasi ang pang-aabuso mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan pagbigyan ng mga mali mong gawain. Katuwiran ni Yamyam bago tinalikuran na ang mayabang na si Jeff. Ganun pa man ay nilinis na lamang ng bagong empleyado ang inuutos nitong si Jeff para matapos na ang lahat ng problema. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang oras at patuloy ang pagdating ng mga customers sa restaurant. Halos lahat ng pumapasok doon ay tila may mga kaya sa buhay. Oh, Yamyam, wag mo akong unahan sa papadating na isang pamilya ha. Dahil ako mag-a-assist sa kanila. Siguradong paldo-paldo ang tip na ibibigay sa akin ng mga yan pagkatapos kumain. Sabi niya sa katrabaho. Sayong-sayo na yun, Jeff. Hindi ko naman ugali ang makipag-agawan ng customer. Kontento na ako sa kung ano ang sinasahod ko dito. Pasalamat na lang ako kung may magbigay ng tip sa akin. Kaya papaubaya ko na sa iyo yan. Seryosong sagot naman ng kanyang katrabaho. Maya-maya ay pumasok na ang tila mayayamang pamilya. Agad na lumapit si Jeff para i-entertain ang mga ito. Hello po, good afternoon po sa inyo. Ano pong may paglilingkod ko? Tanong niya sa mga ito. Hiningi naman sa kanya ang menu ng restaurant at umorder ng mga pagkain ng mga ito. Labis siyang namangha sa dami ng in-order nito. Kaya naman umaasa siya na pagkatapos nitong mga kumain ay hindi bababa sa 500 piso ang tip na ibibigay sa kanya. Tahimik siyang nag-aantay sa tabi na matapos ang pagkain ng mga ito hanggang sa tawagin siya. Inabot nito ang bayad sa kanya na halos umabot ng 13,300 pesos. Kaya naman labis siyang umaasa na ang sobra ay ibibigay na lamang sa kanya bilang tip. Ngunit pag-abot ng sukli ay wala man lang ni piso ang binigay sa kanya. Labis siyang nadismaya sa ginawa ng mga ito. Kaya napamura na lamang siya sa kanyang sarili at sobrang nabadtrip. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos makaalis ng isang pamilya. May isang grupo na naman ang dumating. Kung ang unang pamilya na pumasok sa restaurant ay mababakas ang pagiging mayaman ng mga ito, ibahin mo ang pangalawang pamilya dahil makikita sa suot ng mga ito na walang kakayanan sa buhay. Kaya naman hindi nagka-interes itong si Jeff na i-entertain ang pamilyang ito. Yamyam, sa iyo na yung mga bagong pasok na customer. Ayaw ko mag-asikaso sa mga yan. Mukhang mahihirap pa sa daga ang mga yan eh. Pangmamaliit na sabi ni Jeff. Wala kang choice, Jeff, kundi asikasuhin ang pamilya na yan. Lahat ng kasama natin ay busy sa lahat ng mga customer na inaasikaso nila. Ikaw lang walang customer. Baka mamaya ay ma-question ka ng manager natin. Matapang na sabi ni Yamyam. Wala namang nagawa itong si Jeff kundi lapitan ng mga ito bago inabutan ng menu ng mga pagkain. Inabot niya ang 2 page ng menu ng mga putahe na mumurahin lamang at hindi na niya isinama ang menu ng mga mamahaling pagkain. Katulad ng mga steak at mga seafood. Dahil alam naman niya na hindi din ito afford ang mga presyo ng ganoon. Sir, wala po ba kayong mga steak dito? Tsaka po mga seafood? Nakangiting tanong ng ginang sa kanya. Meron naman, pero hindi ko na binigay sa inyo. Baka kasi hindi nyo afford ang bawat presyo ng mga putahe namin na ganon. Sobrang mamahal na mga yon. Kaya yan lang ang menu na binigay ko sa inyo. Dahil sa tingin ko, yan lang ang afford ng budget ninyo. Tila ng mamaliit na sabi ng lalaki.
Nagulat naman ang ginang sa sinabi nito. Sir, mawalang galang na po. Hindi naman kami pupunta dito sa restaurant na ito kung alam namin na hindi namin afford ang mga bawat putahe dito. Nakangiti pa ding sabi ng ginang kahit alam nito na tila minamaliit na siya ng binata. Ma'am, huwag na po kayo magpanggap na mayaman. Tingnan nyo naman po ang mga itsura ninyo. Kayo lang po ang naiiba sa mga customer namin dito. Tingnan nyo po ang iba at ang gaganda ng mga suot. Mukhang mayayaman at may kaya sa buhay. Kung damit nga na maayos ay hindi kayo makabili. Paano pa kaya mga pagkain na sobrang mamahal dito? Tila ng mamaliit na nasabi ni Jeff. Dahil sa tinura nito ay labis na nagalit ang ginang sa kanya. Wala kang karapatan na diktahan kami sa gusto naming pananamit. Dahil unang-una sa lahat, hindi kami nahingi ng pera sa iyo. At para sabihin ko sa iyo, kayang-kaya naming bayaran ng lahat ng pagkain na kakainin namin dito. Kaya wala kang karapatang husgahan ng pagkatao namin. Galit na sigaw ng ginang. Dahil sa kaguluhan ay napatayo ang mga customer at napatingin sa mga ito. Maya-maya pa ay lumapit na din ang manager upang alamin ng nangyayari. Oh, Madam Bianca, ano pong nangyayari? May problema po ba? Nagtatakang tanong ng manager na si Jason. Nako Jason, oo, may problema. Dahil itong waiter mo na ito ay walang galang sa mga customer. Sabihan ba naman kami na walang pambayad at hindi namin kayang bayaran ang mga pagkain dito? Nakakababa ng pagkatao. Masyado niya kaming hinusgahan. Hindi niya muna kinilala kung sino ba ang kaharap niya. Galit na sabi pa ng ginang na nagngangalan palang Bianca. Naku po madam, pasensya na po kayo sa naging ugali niya. Sige po, pagsasabihan ko po. Sabi nito sa babae. Jeff, bakit gana na naging trato mo sa pamilya ni Madam Bianca? Hindi mo ba alam na sila ang isa sa pinakamayamang pamilya dito sa lugar na ito? At isa pa, matalik silang kaibigan ng may-ari ng restaurant na ito. Dahil sa ginawa mo, ay tanggal ka na sa trabaho. Galit na sabi ng manager. Wala namang nagawa itong si Jeff kundi mapatakbo na lamang sa labis na kahihiyan. Pinagtitinginan na din kasi siya ng ibang mga customer sa loob at sinasabihan pa na mayabang kasi siya. Simula noon ay nanatili na lamang siya sa bahay ng kanyang lola. Wala nang nagyayaya sa kanyang mga barkada sa pag-iinom. Dahil wala na siyang pera na panglibre sa mga ito. Dahil doon ay naalala ni Jeff ang lahat ng bilin sa kanya ng lola niya noon. Napaglugmok na siya sa buhay ay wala na siyang aasahan sa mga barkada niya. Sa kabilang banda naman, simula noon ay nagpakabuti na itong si Jeff. Labis siyang nagsorry sa kanyang lola sa lahat ng pagsagot-sagot at pangbabastos niya dito. Simula noon ay binago na niya ang kanyang pag-uugali at umiwas na sa mga barkadang hindi naging magandang impluwensya sa kanyang buhay. Labis naman na natuwa ang kanyang mga magulang sa malaking pagbabago ng ugali niya. Kaya naman simula noon ay umuwi ng mga ito at sinorpresa siya. Dahil doon ay hindi na muling lumipad ng ibang bansa ang kanyang mga magulang at nanatili na lamang sa Pilipinas para bumuo ng masasayang memories kasama ang kanilang nag-iisang anak at lola nito. Tunay nga na wala tayong mapapala pag inuna natin ang yabang. Dapat panatilihin natin ang pagiging mabait sa ating kapwa at huwag namang mamaliit base sa ating nakikita. Dahil baka sa huli ay labis nating pagsisisihan ang ginagawa nating kamalian laban sa ating kapwa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.